Sinasabi ko na ito, na parang ang prosecution, ang idea nila is to make their presentation more theatrical. Para mas drama. Ginawang show na lang talaga Kasi eh. alam mo sa law, ang kasabihan dyan, pag hindi mo madali sa substance, daanin mo sa form. Dito, feeling ko, nararamdaman nila in terms of substance ng kanilang mga ebidensya, malayong-malayo pa sila in securing a conviction based on evidence. So, you try to put up a performance so that it's worthy of the audience na nanonood. Kumbaga, ito yung gusto nilang dapat isagot. Sabi ko sa inyo mga isang script na yan eh. Ito dapat ang isagot ng witness para makakuha sila ng panibagong tanong. Ganun yung ginagawa nila mga insan. Diba? O, huli-huli sila eh. Ito si Atty. Mike. Alam din eh. Sino mga insan, reaction insan po muling nagbabalik. At syempre, huwag nyo kalimutan subscribe dito mga insan sa ating channel ha. At hit ang notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload pa natin. Huwag kayong matakot mga insan. Libre lang mag-subscribe. Kaya naman, subscribe na at bisitahin din ang ating Facebook page at TikTok mga insan. Yun na, i-share din ang ating video para siguradong marami pang mga ka-DDS dyan na makapanood. At na-share din nila yung video natin para mas marami pang makaalam nito mga insan. Pag-usapan natin lahat. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-komento dyan. Sige, komento kayo dyan. Mag-usap-usap tayo dyan sa ating comment section. At eto mga insan, ngayong araw pag-usapan natin yung sinabi ni Atty. Mike Operario na ang prosecution daw ay ginawang show ang presentation sa impeachment. Sabi ko nga sa inyo mga insan, di ba? Sa mga nakaraang video ko, ito ay shooting na talaga ng mga script na pinagagawa nila ng matagal na. Di ba? Pinagandaan na nila yung script para sakasakaling nag-shooting na, kabisado na nila yung linyahan nila. Hindi nila inaasahan mga insan na yung mga abogado na kukunin ni VP Sara Duterte ay mabusisi talaga. Grabe. Mahigpit pa sa mahigpit sa mga audit eh. 'Di ba? Sa isang kumpanya, 'di ba, may mga nag-audit. Etong mga ni VP Sara Duterte parang ganoon sa kumpanya na sobrang higpit mag-audit, ultimo doon kalit-lit na butas bubusisiin talaga at aalamin. Kaya paulit-ulit na napapahiya yung hanay ng prosecution mga insan. So, ito, panoorin natin yung balitang ito mga insan, bakit sinabi na naging na lang parang katawa-tawa na tong na to sa prosecution na to ginagawa na lang nilang ewan ko ba dito. Atty. Mike, pasok! From day one, sinasabi ko na ito, na parang ang prosecution, ang idea nila is to make their presentation more theatrical. Para mas drama. Ginawang show na lang talaga Kasi eh. alam mo sa law, ang kasabihan dyan, pag hindi mo madali sa substance, daanin mo sa form. Dito, feeling ko, nararamdaman nila in terms of substance ng kanilang mga ebidensya, malayong-malayo pa sila in securing a conviction based on evidence. So, you try to put up a performance so that it's worthy of the audience na nanonood. Hindi, actually, alam niyo, attorney, nung na-interview din namin si Senator Robin, yan din ang unang pinuna niya. Bakit daw yung prosecution ay nagbibitaw o nagpaparinig pa sa Senator Judge? Pagulo pa dun sa sa mismong hearing, attorney, ang gulo pa nila. So, ito ba masasabi nyo talagang, kasi, di ba si Jesus Cordero, mukhang yan na yung patunguhan niya It's about time na ito mga to ay ma-reprimand o ma-contempt o ma-warningan? Tama, oo. Dapat noon pa ito. Kaya lang masyadong naging maluwag ang Senado, ang presiding officer sa kanila. Siguro dahil ilang araw pa lang naman. Kaya lang, parang habang lumalaon yung araw, parang patindi ng patindi yung mga commentaries. Parang akala nga nila, wala na sila sa hearing. Parang feeling nila, parang nasa SMNI lang sila, na nagbibigay ng kanilang mga komentaryo na nasa TV, which should not be the case.
Ako I think, ang opinion ko dito, from day one sinasabi ko na ito, na parang ang prosecution, ang idea nila is to make their presentation more theatrical. Para mas drama. Kasi alam mo sa law, ang kasabihan dyan, pag hindi mo madali sa substance, daanin mo sa form. Dito, feeling ko, nararamdaman nila in terms of substance ng kanilang mga ebidensya, malayong-malayo pa sila in securing a conviction based on evidence. So, you try to put up a performance so that it's worthy of the audience na nanonood. Ang position ko dito actually, ang hearing na ito hindi lang para sa mga senador. Tama. Dalawang korte mo rito, the impeachment court and the bar of public opinion. Itong impeachment court, wala na to, tapos na ang usapan dito Kasi yung mga senador, before they started the hearing, just to be truthful about it, maging makatotohanan tayo. Bago nag-umpisa ang hearing, alam na nila yung mga posisyon nila dyan. Ma-imagine mo bang si Senator Tulfo, yung dalawang Tulfo brothers ay boboto o acquit si Sara Duterte? Definitely not, di ba? Si Senator Robin, ipoconvict niya ba si Sara Duterte? Definitely not. So, itong proceedings na ito, para na ito sa atin, ito yung palabas para sa atin. To change and to shape our hearts and mind tungkol sa ating opinion. Inaano na lang nila yan. Sara Duterte. Sisiraan nila I think, si Sara. in both form and substance, kung ang intention nila ay i-shape nila or bigyan tayo ng panibagong opinion tungkol sa Vice President Sara, mukhang nagiging failure ang prosecution dito in both fronts. Attorney, yung sa naman, yung hindi lang abogado yung mga may ingay ngayon lalong-lalo na yung mga congressman. So parang after ng hearing, lagi silang may pa-presscon. Ano na bang masasabi nyo dito? Tama ba Puro pabida na naman. Naapektuhan ba yung trial dahil sa ginagawa nitong mga to? O parang parehas din ba to ng regular na trial na hindi mo pwedeng ikwento o hindi mo pwedeng ipagsabi yung merits ng kaso? Tama po ba, attorney? Paki-explain nga po. Makikita mo dito the difference between the press conference ng depensa at saka ng prosecution. Ang depensa, laging si Attorney Poe lang ang nagsasalita. And very limited yung kanyang sinasabi. He seldom touches yung mga pinag-usapan, yung mga legal arguments sa kanyang mga pahayag. Nagfo-focus lang siya like a summary of what actually happened. Pero as to the nature of the presentation, ano sa tingin niya yung opinion nila sa mga ito, iniiwasan niya yun because that is how it should be. So hats off kay Attorney Poe for doing his job well. However, pagdating mo dito sa prosecution, iba ang sistema dito. Pati yung mga hindi naman nasabi ng witness, papasukan nila ng kanilang sariling interpretation. So, yun yan mga insan, yung napapansin ko dyan. Yung halimbawa magtatanong sila mga insan, kahit hindi naman yun ang sinabi niya, di ba? Ipapasok nila yun, itatanong nila yun. Buti ka mo, yung abogado ng depensa, mabibilis din, no? Yan, objection, misleading. Kasi wala naman sinabi, at saka napanood ko nga si Chis Escudero, sinabi niya na wala pa naman sinasabi yung witness na ganyan di ba? Tapos babaguhin nila yung tanong. Puro ganun yung ginagawa nila mga insan. Kumbaga, magtatanong sila, tapos lilituhin nila yung witness na magtatanong sila doon sa wala pa namang sinasabi yung yung witness about doon sa itatanong nila. Kumbaga, ito yung gusto nilang dapat isagot. Sabi ko sa inyo mga isang script na yan ito dapat ang isagot ng witness para makakuha sila ng panibagong tanong. Ganun yung ginagawa nila mga insan. Diba? Huli-huli sila ito si Attorney Mike. Alam din kung siya din yung nasa depensa, malamang mag-o-object din siya, sasabihin nun misleading. At yung mga ululista namang dilawan-piklawan, sasabihin, puro naman object to object yung depensa ni VP Sara Duterte. Halatadong may tinatago sila. Hunghang. Sadyang mali lang yung pinagagawa nila, kaya ino-object yun. Kung tama naman, tuloy-tuloy lang nga din yung pinagsasabi, di ba? Tuloy-tuloy lang din silang pinagsasalita. Di ba? Hindi kasi yung obra yung wala namang sinasabi na ganyang salita yung witness, doon ka nakukuha ng tanong. Diba? Malinaw na yung script mo. Dapat ito yung sagot niya para ito yung malagay natin, diba? Ano ko sa'yo mga insan, naharang na kasi yun Hindi na obra. Kaya ang mangyayari, isisingit na lang nila yung para matuloy lang talaga yung script nila.
Kita natin doon mga insan, diba? Hindi nila habol dyan na talaga yung totoo yung impeachment. Kahit alam naman nila magbilangan dyan sa ano, hindi talaga sila obra, hindi talaga may impeach yan sa 16 na boto. Malabo, 13 nga lang yung nasa majority. Diba? Malabo nilang makuha. Kaso nga lang, ginagawa lang nila yan is para makakuha pa sila ng dagdag na paninira kay VP Sara Duterte. Yun ang talagang gusto nila. Hindi, sirahan lang natin to. Sigurado, hihina din to. Nagkakamali sila eh. Di ba, lalong tumataas yung trust ratings ni VP Sara Duterte at lalo naman bumababa kay Marcos. Tutuloy natin ito mga insan. Kung pakikinggan mo si Redon, sabi matatapos ang hearing, parang feeling mo, di ba? Yung nagwagi na gano'n doon. Agad siya doon sa kanyang pinagsasasabi. So, yung kanyang mga opinion dito ni Attorney Ridwan, I think this will be called out by Senator Cheese. I think yung kampo nila ang sinasabi ito. Kasi nga, after the hearing, yung press conference nila goes beyond doon sa kung anong nangyari doon sa proceedings. May mga patutsada, pati mga senador, pati mga defense counsel, the usual style nila dyan sa Kongreso na may pagka medyo, alam mo na, medyo maere, medyo may kayabangan ang dating sa mga mamamayan. But that's typical of them. Hindi na tayo nasusurpresa sa gano'n. But that should not be the case if this is really a true impeachment case. Pero attorney, linawin natin hindi lang po yung private prosecutor, kasama ho dito yung mga congressman na prosecutor. Most especially them, kasi si Ridon ang parang spokesperson nila ng ngayon. Dati si yung Ministro. party list, si Si Manuel. Si ano pala. yung tulog doon sa Kabataan niya, Senado. kaliban na pala si ano. Si Rene. So, siya dati ang madalas nagsasalita, and then ngayon si Ridon na yung nagsasalita. Ang problema dyan, may designated spokesperson na sila. Yung mga abogado, may sarili pa. May mga post pa sila. At Yung ano ba sila? So, parang parang disorganized yung prosecution in so far as... Hindi na nga talaga. Yun malinaw na ginagawa na lang nilang show nila. Pagdating sa defense, kita mo very disciplined sila kasi panay si Atty. Powell ang nagsasalita. So, walang masyadong confusion. Dito sa prosecution, medyo magulo ang nila dito. Kung hindi sila nag-uusap-usap kung sino talaga. Parang lahat gusto Wala silang GC. Pero tama kaya attorney, itong defense napaka-professional. At itong prosecution mukhang magulo. Wala naman na kasi talaga yan. Medyo, Wala nila yan eh. itatanong ko lang ho sa inyo kahit medyo kakilala nyo po, okay lang po ba yung mga ganong asal ni Attorney Kapunan? Yung mga pagbibiro niya, pati yung pagdidemand niya na mag-recess, sa kanya nang gagaling ang pagdidemand eh. Tama po ba ito? Well, with due respect, Attorney Kapunan, I think there is uncalled for yung mga ginagawa nila yan sa Senado. But I understand kung bakit niya ito ginagawa, lalo nung nag-harap sila ni Attorney Ferrer. Kasi ako mismo, when I was a young lawyer, yung mga matatandang abogado, ganyan ang habit, They have this tendency to look down on younger lawyers. At talagang didikdikin kanila. Until I learned the technique how to deal with difficult lawyers like this, yung mga mas matatandang mga abogado. So I understand where Attorney Kapunan is heading. Nakita niya yan kasi I think she did that because she saw that Attorney Ferrer, I'm just giving my fair commentary. I like the way Attorney Ferrer held her ground against Attorney Kapunan. However, nakita ko dito, napansin ni Attorney Kapunan na si Attorney Ferrer is medyo fidgety. Alam mo yun, yung tap siya ng tap ng ballpen, tinatap niya yung table, at minsan ninenervyos eh. So, the experience of Attorney Kapunan, ang ginawa niya, in-agitate niya si Attorney Ferrer, hoping that by agitating si Attorney Ferrer, she will make more mistakes, Yung pala yun. Kaya pala ginagawa ni Kapunan yung mga ganon. Para lang magkamali yung abogado. Kasi sabi, parang first time to, kabahan to, bata pa daw. Kaya ko to lang pasuin. Kaso hindi rin nangyayari.
Mga insan, napapahiya pa siya lalo eh. Kaya magkakaroon na lang siya ng side comment na bibirahin niya agad. Tulad nakaraan, tinawag yung scammer si VP Sara Duterte. Kung ano-ano sasabihin niya sa mga senator judge, lalo na sa minority. Diba? Makita mo talaga mga insan na ginagawa nila katatawa na talaga yung hearing dyan. Yung show na talaga yan. As in, magiging ano na nila yan. Panghala na ng mga crocodile dyan sa ano. Pa-press con pa. Wag yun na naman tayo. Wala na naman tayo. Nakapera na naman taong bahay yung pinagagawa nyo. So, meron nagtanong mga insan eh. Meron akong napanood dyan sa Facebook, sa social media. Sinabi na kung yung hearing hindi ba budgetan ng pera ng taong bayan, itutuloy kaya nila yung hearing na yan. Kasi yung sarili na lang pera, sarili na lang bulsa. Di ba? Walang budget yung ano, sila mismo ang magbabudget yung prosecution. Tutuloy kaya nila mga insan. O hindi sila bibigyan ng mga, wag yan, yung kahit gobyerno, umano dyan, wag nilang bigyan ng ano yan. Diba? Sila mismo ang gagawa ng paraan ng budget nila. Maninindigan kaya sila dyan mga insan. Sinabi nga ni Madarahog, palibhasa kasi bayad sila. Diba? Kung hindi sila bayad mga insan, mananatili rin kaya sila dyan. Diba? Siyempre, yung sa depensa ni VP Sara Duterte, alam mo, nalabayad talaga. Mga abogado niyan, kaya nga niya kinuha yan. Siyempre, may pera naman yan, abogado sila. Pero, ano nila yan, worth it naman. Dahil nakita naman natin kung gaano kahuhusay yung mga abogado ni VP Sara Duterte. Kung gaano kagagaling, diba? Kung paano nila ipinapahiya yung prosecution. So, kayo mga insan, ano sa tingin nyo? Diba? Lahat ng komento nyo, hinain nyo, ilagay nyo sa ating comment section. Pag-usapan natin yan. Dahil tayo mag-usap-usap mga insan. Kaya mo tayo na mag-uusapan. Pwede nyo rin mag-message kayo sa akin kung may gusto kayong itanong. Diba? Mag-usap-usap tayo. Pero syempre, huwag nyo kalimutan i-share yung video natin para marami pa mga DDS na makapanood nito. At subscribe na rin kayo sa ating channel. Libre lang naman mga insan. So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood at ingat po kayo palagi. Paalam po.